Good day at unahan ko na kayo, nandito pa rin tayo sa Calayan Island at hindi pa tapos ang ating adventure. Meron pa tayong isang ipapakita sa inyo. Alam nyo ba na meron pang isang paraan para makapasok at labas dito sa Calayan Island? Ito ay sa pamamagitan ng Sky Pasada Commercial Airline. Ang Sky Pasada ay isang regional airline sa Northern Luzon. Ang kanilang aircraft may seating capacity ng 9 to 12 passengers. Dito sa Calayan Island, ito yung kanilang airport terminal. Pasok tayo sa loob kasi nag-purchase tayo ng ticket. Garcia. Sama mo yung bago sa Okay. Okay. Ayan, so yung una kong naging sistema ay tinimbang yung bag ko at the same time yung katawan ko. Kailangan i-weigh lahat yung gamit namin at saka yung katawan namin dahil maliit na plane lang yung sasakay namin. Bali, kung ano kasi sir, 250 Per excess. 10 minus 5 kilos lang kasi. Okay. Sir. 250 sir. 1,250 plus yung terminal. Tapos yung kahapon. sir. Okay. 250 per excess ng 5 kilos plus 150 terminal fee. Ito ang airport runway ng Calayan Island. Hindi man ito kalakihan, pero malaking tulong ito para sa mas mabilis na biyahe papunta at pabalik ng isla. So mamaya pa naman yung alis ng plane. Actually, hindi pa siya nakakaalis ng Manila. Ang alis daw sa Manila is 8:30. Ngayon is nasa around 7 pa lang naman. So, balik na lang tayo ulit dito mamaya. Balik muna tayo kay Ate Connie sa bahay niya. Okay, malapit lang naman kasi yung airport dito sa bahay nila Miss Connie, no? Or Jack Homestay. So from doon, yung mismong port ninyo, dadaanan na yung mismong highway. Nasa main road to. Tapos nasa left side siya itong Jacka Store. Pakita ko yung tsura niya. So may tindahan naman dito. At may kita na si Oreo. Oreo. Smile. A few moments later. Ito ang itsura ng boarding pass na ibibigay after i-verify ang details at magbayad ng baggage fee at terminal fee. Okay, it's boarding time. Sasakay tayo ngayon sa Sky Pasada na may biyaheng Calayan Island pabalik ng Tugigaraw. Oh, wow. Yes. Okay, Calayan. Maraming salamat ulit. Dahil saglit lang tong flight na to, ipapakita ko kung ano yung itsura sa loob. No, ito yung space niya sa loob, yung per seat niya. Merong safety instructions. Ganito ang legroom. Ito ang itsura ng upuan at ang loob na may 12 passengers capacity. Sa pinakadulo or likod ay ang mga bagahe. So yun lang naman yung makikita dito sa loob. At saka i-enjoy nyo na lang yung view ng Babuyan Group of Islands.
turbulence. Lalo na pag dumadaan na kami sa clouds. Malakas yung turbulence talaga. So, kung kabado ka sa mga flight, nakabahan ka talaga dito. Pero exciting. After 15 minutes from Calayan Island, kita na ang mainland Cagayan. Mukhang ito na ang bandang Santa Ana, Apari or Claveria. In just 30 to 40 minutes, nasa Tugigaraw na kami. Mas mabilis kumpara sa 5 or 7 oras na biyahe sa Lampitaw. We're about to land kasi pababa na kami ng pababa. And I assume ito nakikita na sa baba ay yung Cagayan River. Buti na lang good weather pa rin. Kung hindi, syempre mas mahirap yung biyahe. Pero kanina, nung papunta kami ng airport, umuulan sa Calayan. Nakakatakot syempre, di ba? Baka mamaya biglang cancel ang flight. Hindi naman. Mukhang nagbagsak lang siya ng ulan. Hindi ko lang sure kung same yung runway ng itong bababa ng Sky Pasada. Pati yung runway ng mga normal Tugigaraw flights. Kasi kung isa lang yun, hindi mas maganda, di na ako magbabiyahe. After nitong Sky Pasada, nag-book na lang ako ng flight from Tugigaraw back to Manila para dire-diretso na yung biyahe ko. Nagland tayo sa mismong Tugigaraw Terminal na tayo na-travel papunta sa iba pang terminal. Same terminal din. Good job. Ayan po, get up! Nagpabaso gari. Thank you, sir. That ends our short flight from Calayan Island papunta dito sa Tugigaraw. Maraming salamat sa nanood ng aking series ng Calayan Island. Hanggang sa susunod na adventure, kasama ako dito lang sa Untold Philippines. Bye!